Good morning! Magandang po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay! Si Digong ha, pasensya na sa mga DDS. Actually, hindi pala pasensya, no? May kasalanan pala itong malaki, si Digong. Alam mo kung bakit namamayagpag yung korupsyon ngayon, lalo na po dyan sa DPWH? Dahil sa mga polisiya na inalis ng administrasyon ni Digong. Yung pag-i-issue ng certificate of completion at i-accept ng LGU yung mga natapos na projects, tinanggal pala ni Digong yan. Nabulgar siya ni PBBM. No holds barred na yan. Kung napakinggan ninyo yung recent podcast ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang sinabi niya ito, yung previous administration, may kasalanan din dyan. Kaya nagkakaganyan yan. Ibiruin mo. Ghost projects, hindi malalaman. Kasi yung mismong end users, halimbawa mga LGU, sila makikinabang dito ng mga halimbawa slow protection projects, iba pa po mga projects ng DPWH. Wala silang say. Wala silang say doon. Natapos man yan o hindi, wala silang pakialam, wala silang say. Dahil tinanggalan sa kanila yun. Noon ginagawa yan, kinakailangan muna nilang tingnan nila kung nag-exist yung project na yan, and then you sign. And then once you sign, that's the time na babayaran po yung mga kontraktor. Pero inalis po yung policy na yan nung panahon ni Digong. Yan mismo ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sapul na sapul ka dyan. Bagamat nakakulong na si Digong ngayon, actually kinakailangan niya pa rin po magpaliwanag dyan. Dahil kumbaga enabler ka rin di ba? Hinayaan mo yan Actually, hindi lang yan yung isang fault ni Digong nung panahon niya. Napakarami pa. Alam niya na, hinayaan niya yung korupsyon na yan. Si Villar, tingnan mo, ang daming promises ni Villar noon, DPWH Secretary, hanggang ngayon, tahimik pa rin. Hindi pa rin nagsasalita. Di ba? Pandemic, biruin mo pandemic Nakafocus tayo doon sa response sa COVID-19. Tapos, may mga completed projects pa rin. May mga infra projects pa rin. Yun pala, ghost projects. Yung measures, yung safeguard na siya sanang magtitiyak para maiwasan yung mga ghost flood control projects na yan, tinanggal. Yun na nga lang yung protection para maiwasan yan. Tinanggal ng administrasyon ni Digong. Sa pool siya dyan. O sabi ni PBBM sa headline niya in the last decade, they stopped following the rules. Apparently, in the last administration, they removed that rule entirely. Ano yung tinutukoy ng presidente natin dyan? I was shocked because this is the standard procedure, sabi ng Pangulong Marcos. Ikinagulat ni Pangulong Bongbong Marcos nang malamang hindi umano sinunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umiiral na sistema para maiwasan ang anumang korupsyon sa pondo para sa government projects. O mga DDS, paano niya ipapaliwanag yan? Ay hindi, perfect si Tatay Digong. Hindi ginawa ni Digong yan. Hindi magkakamali si Digong because he was the best president. Or he is hanggang ngayon kasi yung pinapanindigan pa rin nila. He is the best president at gusto pa nga nila ibalik. Hindi ko alam kung paano nila ibabalik yan. Hindi nagkakamali si Digong, ganyan kayo perfect yan. Only to find out, administrasyon niya pala yung nagtanggal doon sa batas na yan o sa hindi naman batas, sa rules na yan na kinakailangan mo nang tingnan ng mga LGUs. Tingnan ko nag-exist yung projects na yan, pirmahan. Saka lang mababayaran ng ang kontraktor. Ang problema, inalis nila yan. Parang ni Digong. Sabi ni PBBM, kapag nakitang hindi maganda at hindi tama ang ginawang proyekto, hindi pipirmahan ang acceptance. Kapag hindi pinirmahan ang acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Yun ang sistema noon, saad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang BBM podcast. Correct. Ngayon, hindi di ba? Saan ka nakakita? Billion peso project, Wala man lang ginawa kahit isa. As in talagang on papers lang. Yung pinapasa nila na completed na, fake pictures lang, mga lumang pictures lang. Di ba? Mga peke lang. Siyempre, sabuatan na kanya-kanyang sabuatan na Yung magpapatunay na nag-i-exist yan, kasabot na rin. O pipirma na rin doon. Kasi completed may pictures na pinasa kahit luma yung pictures.
Pati yung COA naman na mag-check sana, mag-i-inspect dyan, wala rin, kasabwat na rin. Buong DPWH dyan, kasabwat na rin. O yung LGU sana kahit pa paano additional layer yung LGU, wala na, tinanggalan ng kapangyarihan ng LGU Na-check nila yan, isuri nila kung talaga nag-i-exist yung project na yan. Wala Pagtanggol nyo si Digong dyan. We, the last administration, have violated the rules. Those rules exist, giit pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung ano na namang paliwanag ng mga DDS dito. Kasi payang-paya kayo dyan Ang daming kalokohan ng tatay ninyo. Sa tukhang pa lang Yun, buhay ng tao, kinitil dun, 30,000 ito. Pera ng taong bayan naman, kinitil nyo rin, chinugi ninyo. No, ngayon, nabubulgar na kayo. Gusto nyo pang pagtakpan, Marcoleta? No, gusto nyo pang pagtakpan? Saka nakakita, testimonya ni Diskaya, wala noong 2016 hanggang 2022. Ano gusto nyo pagtakpan? Dawit ang mga Duterte. Kaya yung kinausap niya si Diskaya, mag-asawang Diskaya, wala kang sasabihin about sa mga Duterte kasi pag nagsalita ka madadawit ang tatay Digong namin, the best president yan hindi pwedeng ganun yun, di ba? Pinagtakpan nyo. Ngayon lumalabas ang katotohanan, nabubulgar kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos malino kung pakinggan din nyo yung podcast no? Wala na siyang pakialam kung tamaan man siyang may kaalyado, gagawin niya to para sa kinabukasan natin, para sa mas magandang Pilipinas. Tama na yan, nakawan na yan kasi for the longest time hinayaan nyo na nag-exist yan, di ba? Pakinggan natin ka-coffee yung bahagi ng podcast na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling ni President dito hindi dahil supporter tayo ni PBBM, pero magaling ito magpaliwanag, maiintindihan mo talaga, no? Wait lang, pakinood ko sa inyo. In the last decade, what's happened has been the transparency. well, I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. However, what has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist, and simply we don't. In the last decade, they stopped following the rules. For example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project, and then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mapabayaran ng kontraktor. Tatawagin yung contractor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos yan, pirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. And Stop. Di ba ang ganda? Ganda ng rules na yan. Hindi nyo manuloko si PBBM kasi nagdaan siya dyan Alam niya yung proseso dyan. Kaya nga nagtataka siya. Shocked talaga, that's the term, shocked. Bakit tinanggal yan ng previous administration? Totally Totally ang batas, yung rules na yan. Hindi batas, rules lang. Bakit tinanggal? Kasi sa gabal. Yun lang yun common sense Sa gabal yan sa pagnanakaw namin. Kailangan namin magnakaw sa gabal yan Bakit titinampan ng LGU? Additional na susuhulan pa natin yan, LGU. Alisin na natin yan para tayo-tayo na lang dyan. National government na lang. Tinanggal nila. Perwisyo pa kayo, may certificate of acceptance pa kayo, etc. Di ba? Hindi pa tayo mababayaran yan. Usually, 10% or 20% yung naiiwan dyan, yung huling bayad. Kasi, pag nag-project ka sa gobyerno, ka-coffee, kung nangungontrata kayo sa gobyerno, may mga percentage na naka-identify na yan. Doon sa, kumbaga, nasa terms of reference yan. Tapos, biniding nila yan, di ba? Halimbawa, matanggap, ma-award sa inyo yan. O sige, kayo na yung kontraktor, di ba? May mga requirements kang ipapasa dyan at yung payment niyan, nakaspecify din yan. Halimbawa, sige, once na matanggap yan or once na ipasa itong mga dokumento, may down payment. Halimbawa, 25% na ang proyekto. O once na natapos na, halimbawa, nasa 50% completion rate na kayo or 70% completion rate o additional 25% or 30%. Depende sa napagkakasunduan. Pandang huli naman, pag natapos na yan,
Ayan, i-issuean kayo ng certificate of completion. Ayan, babayaran nyo na yung balance, yung remaining. Kung halimbawa, 25% yung remaining, babayaran yan. Pero, naka-experience din kasi tayo niyan. Halimbawa, nag-construct ng building. Diba? In-inspect mo yan ng end user. Halimbawa, yung isang agency. Kayo end user niyan eh. Sinabi, halimbawa, ng contractor, sige, tapos na itong building na yan. I-check mo yan bilang end user, no? O, teka, baka palpak yung kisame, diba? Tumutulo yung kisame. O mali yan. Huwag mong pirmahan yung certificate of completion. Yung tinutukoy naman ni Presidente, certificate of acceptance na tinatanggap na namin yung proyekto. Ibig sabihin, maayos yan. That's the time na pwede na kayong bayaran ng cashier. Pero, dahil nga sa gabal yan sa pagnanakaw ng previous administration, tinanggal na nila yung policy na yan. Kaya ngayon, namayagpag itong mga magnanakaw dyan sa DPWH. Kasi yung layer sana na kahit papaano makatutulong yan para maiwasan yung mga ghost flood control projects, tinanggal. Chinugi nila. Diba? Gahaman eh. Gusto unti lang sila maghahati-hati. Hindi na sinama yung LGU eh. Kasi kung kasama naman, dadaan sa LGU yan, hindi naman natin sila sabi na perfect yung mga LGU. Marami din po dyan sa mga LGU, mga corrupt. So, igagawin pa nilang parte yan, magiging kasabot pa nila. So kung ikaw si, halimbawa, Bernardo, ikaw si Yusek Bernardo, ikaw si Alcantara, o sige, babayaran pa natin itong LGU, magkano kay mayor dyan, magkano kay governor dyan, kasi kasabot na rin natin siya. Mababawasan yung cut nila. So siguro, teorya ko lang ito, no? Tanggalin na natin yan, i-propose na natin kay Tatay Digong, tanggalin na natin yung process na yan. Alam mo kung anong dahilan nila dyan? I remember that, no? Red tape. Nagtago na naman sila sa kasabihang red tape. Ang dami dinadaan ng proseso, yan, inalis nila. Lumusot na naman sila. Kaya minsan, maganda rin na mahaba yung proseso eh. Kasi marami magnanakaw sa atin eh. Diba? Kung mahaba yung proseso, maraming dinadaanan, hindi ka basta-basta makakakulimbat ng ganyan. Tinago nila sinamantala nila yung term na red tape. Minsan din naman kasi nakakainis, no? Kapag napakahaba ng proseso. Pero safeguard natin yan eh. Protection natin yan eh. Kasi marami nga mga politiko na loko-loko eh. Magnanakaw eh. O yan, tinan mo. Siyempre, ayaw naman ni Digong ng red tape. Pangit nga naman ng red tape, di ba, sa gobyerno. Pangit yan, paikot-ikot. Ayun na. Nakadiskarte sila. O sige, tinanggal nila yung proseso na yan. O yan, mas madali na para sa kanila na nagnakaw. Ang masaklap pa, nung si Digong, na-discover niya na yan, hinayaan niya lang. Mag-audit daw siya. Wala namang audit na naganap. Di ba? Talaga nga naman o... I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard kayo. Yun ang sistema noon. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this anymore. Yeah. ICI has been getting a lot of... Galing ni Presidente magpaliwanag eh. Standard, inalis. Bakit nyo inalis yan? Mga DDS, sige, pagtanggol nyo, tanong nyo sa Tatay Digong, ipadaan nyo yung tanong kay Sara Duterte, baka masagot pa ni Tatay Digong yan. O kaya si Harry Roque. O Harry Roque, di ba ikaw ang spokesperson ni Digong? Paliwanag mo yan, bakit nyo inalis yan? Na parte ng proseso, parte ng standard yan. Sige, paliwanag nyo. Si Panelo, o sige, paliwanag nyo yan. Kasalanan nyo yan. O, kumita rin kayo dyan. Hindi kayo lumulusot ngayon. Matalino ang Presidente, di nyo mapapaikot. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung mga pinagdadaanan ng proyekto, ng projects. Kaya hindi basta-basta lumulusot yan sa kanya. O siya, sige. Hantayin natin ang paliwanag dito ng mga dilis. Anong paliwanag nyo dyan? Roque, paliwanag nyo yan. Paliwanag nyo yan para maintindihan namin. Kasi hindi namin maintindihan yan. Even the President, he was shocked dyan sa nangyari. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. YouTube subscribe, TikTok subscribe. And I will see you in my next video. Maraming salamat po. Paalam po. Bye-bye.